gabi ng pananalangin, yung ating ipagdiriwang ngayon. So, bago po tayo magsimula, inanayahan ko pong bawat isa na tumayo para sa ating opening prayer. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, at nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat-lahat ng bagay na pinagkakalob niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po dahil dinako niyo pong muli kami dito ng may lakas, ng may buhay, Panginoon. Maraming salamat po dahil kahit naman po yung mga naranasan po namin itong nakaraang linggo, nakaraang araw, dinako niyo pa rin po kami dito upang muli ay magsama-sama at dumulog sa inyong harapan. Dalangin ko nga po, Panginoon, na saliksikin niyo po yung puso ng bawat isa po sa amin. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon, mula ulo hanggang paa. Nawa po maging karapat-dapat nga po kami na dumulog sa inyong harapan upang hilingin sa panalangin yung mga bagay na kailangan po namin ng katugunan niyo. Maraming salamat po at dinideclare po namin na matagumpay po ang gabi na to sapagkat ikaw po yung mangunguna po sa bawat isa po sa amin. Ikaw din po yung tutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, are we ready po na magpuri sa ating Diyos? Nang may galak at may saya at may tuwa. So, sabay-sabay po tayong pumalakpak, sumayaw, at kumanta para po sa ating Diyos nang may galak, may saya at may tuwa. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba
pagsamba natin, nararapat lamang po sa ating Diyos. Amen po ba? Siya lamang po yung karapat-dapat. Wala na pong iba. Siya po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan kung nanghihina tayo. Siya po yung kailangan natin. Siya lang po talaga yung kailangan natin. Pag nasa atin po siya, wala na po tayong ibang kailangan. Kasi yung mga tao, hindi sila sapat kasi nawawala sila. Pero ang Diyos, kahit kailan, hindi niya tayo iiwanan. Siya lang po yung tunay na nagmamahal sa atin. Kaya siya po yung karapat-dapat na papurihan natin at sambahin at pag-alayan ng ating buhay. Diyos, ikaw
itong panalangin only with our voices. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, aming hangarin, ang ikaw ay sambahin. Diyos, ikaw ay karapat-dapat. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, pagmamahal at pagdakila, alay sa'yo, aming Ama. Diyos, ikaw ay karapat-dapat, pag-alayan ng pagsamba, aming hangarin, ang ikaw ay sambahin. Aming hangarin, ang ikaw ay sambahin. Aming hangarin, ang ikaw ay sambahin. Purihin ka, sambahin ang ngalan mo. O Diyos, purihin ka, o aming Diyos, purihin ka, o Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos, karapat-dapat kang sambahin, purihin, pasalamatan. Kaya sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, baka meron pong gustong magpatotoo nung pong mga kabutihan, yung pong mga answered prayer ng Panginoon. Pwede pong tumayo. Po merong gustong magpasalamat sa Panginoon. Meron po ba?
Magandang umaga. Ay, magandang umaga. Magandang gabi sa inyo. Gigising ko lang eh. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos na hindi pa talaga kinuha ng Diyos ang buhay ko. Kasi bago ako pumasok, Lord, ikaw nang bahala sa akin, sabi ko. Hindi ko magagawang ligtas sa akin sarili kung wala ka. Kanya sabi ko sa iyo, Panginoon ikaw na ang aking Diyos, hindi na ako iiwalay pa kahit kailan sa iyo. Kasi nung nasa bedroom pa ako, nung kinuha ko, mga 2:30 ng madaling araw Ang dugo ko, 130 over 80. Pero nandoon ako sa operating room, biglang nag-200. Tapos 100 Sabi, natarantay yung doktor. Sabi, ba't nataas ng dugo mo, tay? Aba, ewan ko, 130 lang ako kanina, bakit mo ako inaano? Sabi ko gano'n sa kanya. Tapos ang tagal. Nakapirmi lang ako, wala naman ako nararamdaman pagkailo Pero abang nandun ako, sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa akin Ang pababayaan, kaawaan mo ko, sabi ko. Sabi ko, nakakaisip ako ng mga bagay na dapat kong gawin talaga rito sa mundo. Sabi ko sa kanya, ibalik mo lang, Lord, yung dati kong kabuhayan pagagawa ka talaga ng church, sabi ko Kasi dati ko naman ginagawa yun sa Balatong. Nagpagawa ko ng church, kanya lang hindi talaga pinahintulot ng Lord Kaya sabi ko, kanya nung mga 1 oras na, natatarantay yung doktor saka yung nurse. Sabi, tay, ba't hindi bumababa yung dugo mo? Bumaba kumuha siya ng yung pambababa ng dugo, di ba Nita? Tumatakbo, nagulat nga si Nita, ba't tumatakbo itong nurse? Sabi niya nun. Tapos sinaksakan ako, bumababa na, 190. Tapos mamayang konti, sabi, doktora, tumaas na naman, 200 na naman. Tapos hintay na naman ako ng oras uli, mga 1 oras na naman, 2 oras na ako. Ayan, doktora, bumaba na, 175 na. Tapos nung tumaas na naman, 200 na naman uli. Pag ganon parang naglaro sila ng basketball. Tapos narinig ko yung nurse, yung doktora, tumatawag sa kapwa niya, doktora, hindi bumababa yung dugo ng ng pasyente rito, tagal na namin. Malapit na kaming umuwi. Sabi ko, ang tagal-tagal naman. Sabi ko, narinig ko talaga. Tapos bigyan mo siya ng 140. 45. Bigyan ako ng 45. Yung ginaano nila, yung sinusukat nila. Binigyan ako. Tapos, doktora, hindi pa rin bumababa. Bigyan mo ng 50. Doktora, mataas na. Hindi, ginagawa namin niya. Sabi nga noon, 50. Pag hindi pa bumaba, lagyan mo na 60. Tinira ko, 55 naman. Yung bumaba. Papasalamat ako sa Diyos, mga 3 oras na ako nakaiga. Wala naman ako nararamdaman, ako nahihilo. Nung sinabi na, doktora, 150 na yan. Nagulat ako sa sinabi ng nurse Doktora, 150 na, pwede na. Tirain na natin yan. Para ba sinabi akong parang baboy? Tirain na natin yan. Sinalang na ako, pinatalikod na ako, tinira na ako dito sa likod ng pampamanid. Sabi nga taas mo yung pao, pagka hindi mo na tinaas, umano na yan, tumalab na yung pampamanid. Ginagalaw ko daliri ko, para ako yelo na, hindi gumagalaw. Sabi ko, ano ba naman to? Tapos nung tinira na ako, nakagana ako. Ino-opera niya, o-operahan na. Yung ba nililinis muna? Tapos yung dibdib ko, parang parang speaker, lakas, dug-dug-dug-dug-dug-dug ba, Pero wala naman sabi ko, hindi ko lang masabi sa doktora, into mo muna yan. Yung dibdib ko, napakalakas. Oo, tapos pwede na yan, itaob mo na yan. Tinaob ako, yung kalating katawan ko, nandoon sa sa kama. Mas masakit pa yung mukha ko kaysa sa pit ko
Kasi yung oxygen, di ba plastic yung nilalagay dito? Nakadapa ako naiipit yung mukha ko sa plastic. Naku, ano ba naman to, doktora? Bakit? Sabi nga, masakit yung mukha ko kaysa sa puwet ko. Oo, ginanong ko talaga. Kasi nakaganon nga yung plastic dito, nakadapa ka. Inaalis ko ngayon. Tapos binigyan akong Dunkin Donut na gano'n na unan. Ang tigas pa rin, tinapon ko nga Sabi ko lalo, bakit tay? Masakit na yung mukha ko hindi pa ba tapos? Kanya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakasama niya pa ako, talaga hindi niya ako iniwan, pinabayaan. Kaya sabi ko kay Lord sa iyo na itong buhay ko, Lord. Paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Salamat sa Panginoon. Gusto pa ninyong ma-opera sa puwet bago kayo magpatotoo? Hello? Si Sister Cora, magpapatotoo? Hindi ba? Hindi mas lang? Okay. Ang dami nangyari sa ating mundo. No? May bago ngayon, yung tsunami. Actually, hindi nagkaroon ng tsunami, pero may malaki lindol, ang lakas, 7.2. Ito yung mga sign na ang Panginoon ay malapit na. Nangyayari lahat yan. No? So, huwag tayong hihinto sa Panginoon. Tulad na sinabi ni Brother Van, siya daw yung magpapatuloy sa Panginoon. Amen. Tama po yan. Hindi ko na kailangan mag-preach ngayon kasi yung sinabi ni Brother Van, preaching na rin. No? Alis na ako. Ang daming no? Sige. Praise God. Bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Salamat po sa gabing ito na kami po na mga anak mo ay pinagtipon-tipon mo sa lugar na ito upang magsama-sama, manalangin, Panginoon, at mag-aralan ng mga salita. Salamat po, Panginoon, patnubayan mo kami at sa gabing ito makita namin ang mensahe mo, Panginoon, para sa amin lahat. Sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord. Ako po ay nahilingan na pastora noong dapat ako mag-speak noon sa sa Thursday. Alam niyo yun sa sinabi niya sa akin, alanganing araw, Miyerkules na, Huwebes na kinabukasan. Sabi ko, pastora, ano ba naman niya masyado nung maiksi yung panahon binigay mo sa akin. Sabi ko sa kanya, tsaka hindi, meron akong mga kompromiso pa. Meron pa akong mga kompromiso ngayong araw na to, hindi ko kako magagawa. Ganun pa man, pagdating ng Huwebes, Huwebes ng Huwebes ng umaga tayo nandun, no? Martes pala ako tinawagan ni Pastora. So, Miyerkules ng umaga, gusto kong magsabi, Pastora, sige, ako na nga yung mag-i-speak. Parang gusto kong sabihin na gano'n kasi may message si Lord. Kaya lang, nakahiyang ko na po kasi nakasagot na ako ng hindi ako po pwede. Pero sa kabutihan ng Panginoon, ngayon naman po, na-assign ulit tayo sa prayer meeting. So, tingnan po natin kung ano yung message ng Lord. Makibukas po kayo sa Sasalamin ako kasi medyo maliit po kasi yung Bible, ng lyrics ng Bible. Sa Luke chapter 22, verse 42. Familiar po ba kayo dito? Sa Luke chapter 22, verse 42. Sige po, basahin ko po. Maliit pa rin, Ba't ganun? Verse 42. Na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang saro ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Yon. Ito po kasi yung yung nag-reflect po sa akin nung pong
Miyerkules ng umaga. Sabi ko, ang ganda ng verse na ito. At pinaglimi-limi ko po, ako'y natutuwa. Dahil, papaano kaya kung ang Panginoon ay, let's say, di po ba, ang hirap sa isang tao na mananalangin ka sa Ama. Nakikita mo yung, katulad ng Panginoon, nakikita mo yung kahinat na ng ating Panginoon. Nakikita ng Panginoong Isus kung ano yung mangyayari sa buhay niya. Na siya ba'y pinanganak dito para maghirap ng ganong kahirap? Na mamatay sa krus? No? Ang hirap man ng Lord. Sabi nga niya, kumari, alisin mo yung sarong ito, pero yung kalooban mo maganap. Tayo kaya, makakapanalangin kaya tayo ng ganun? No, nakikita natin, ang hirap ng dadanasin natin. Minsan nga, may inuutos lang sa atin ng magulang natin eh. Pag nakikita natin mahirap, ayaw natin sumunod. Tama ba ako doon? Di ba nangyayari yan? Yung mga anak natin, pag utusan mo medyo mahirap-hirap, nagdadalawang isip sumunod. Pero ang Panginoon po, nakikita niya yung paghihirap niyang darating. Kasi I think mga oras na lang halos po yun eh, na siya ay dadakpin nung siya ay manalangin. Napakahirap ng dinanas ng Panginoon. Nakita niya yung hirap niyang dadanasin. Ipapako siya sa krus, mamamatay siya. Ganun pa man po, ang talatang ito po ay, pag po pinag-aralan natin is about prayer. No, nakita natin si Lord nanalangin. Sabi nga niya, darating na yung saro, yung paghihirap. Kaya siya po ay nanalangin. At nabigkas niya yung mga katagang ito. Sabi niya doon sa mga alagad niya, manalangin kayo para hindi kayo daig ng tukso. Bakit kaya sinabi ng Panginoon yun na huwag kayo madaig? Kasi ang Panginoon, kung umiral sa Kanya yon at hindi siya mananalangin sa Panginoon, wala siyang ultimate na, yung bang powerful prayer, baka nadaig siya ng sarili niya, kaya niya nabanggit yun eh. Lord, Ama, kung po pwede, ialis mo sa akin yung sarong to. Kung ibig mo po pwede naman eh. Pero huwag yung kalooban ko. Ibig sabihin po, kung ang Panginoon ay walang ganoong relasyon sa Diyos, baka natalo siya ng kanyang kalooban. Mananatili na yung prayer niya, Ama, alisin mo na itong sarong to, mahirap to. Mamamatay ako dito. Di ba? As a human, ganun po. Pero ano ang gusto ng Panginoon sa atin ituro? That time, pag po tayo ay nandun sa mga sitwasyon na parang hirap tayong magdesisyon, parang feel natin lonely tayo, problemado tayo, wala po tayong pwedeng gawin maliban sa isa, ang manalangin sa Panginoon. Amen. Ito po ang konteksto nung pag binasa po, ito po ang konteksto. At dumating po sa point na ang Panginoon ay nanalangin at sa kanyang pananalangin po, yung pong pawis na tumatagaktak sa kanya ay, ang sabi ng Bible, nagmistulang dugo dahil sa matindi niyang pananalangin. Bakit kailangan ng Panginoon manalangin ng ganon? Kasi ang hirap po nung kanyang dadanasin. Napakahirap. Kaya ang Panginoon po ay nanalangin ng ganon na lamang. Halos magmistulang dugo yung pawis na bumabagsak sa kanya. Kailangan niya pong gawin yon. Bakit? Ginagawa ng Panginoon sa sobrang hirap. Tayo po ganun din. Wala naman tayong malalapitan sa oras ng ating pangangailangan. Kung mabigat ang ating problema, si Lord pa rin ang ating lalapitan. Ngayon, ang tanong ko po, paano kung hindi binigkas ng Panginoon yon na, Ama, yung kalooban ng masunod at hindi yung akin? Paano kung tumanggi ang Panginoon doon sa saro, doon sa paghihirap na kanyang daranasin? Paano? Mga kapatid, nandito kaya tayo ngayon sa bulwagan ng ating iglesia? Marahil, wala tayo ngayon. Kung ang Panginoon ay hindi sumunod doon sa kalooban ng Diyos, makakakilala po ba kaya tayo? May buhay po kaya na naghihintay na habang buhay, eternal life? Meron po ba kang ganon? Wala po. Kaya po tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit tayo nandito? Bakit tayo nagsasama-sama? Bakit nagtuturingan tayong mga magkakapatid sa Panginoon? Kasi may isa pong Diyos na inialay ang kanyang buhay para sa atin. Although napakahirap ng kanyang daranasin,
ginawa pa rin po ng ating Panginoon. Bakit? Kasi po, yun po ang kalooban ng Panginoon. Ang siya ay sumunod sa Ama. Kaya nga ang tanong ko kanina, paano kung hindi sumunod si Jesus Christ sa Ama, sa kalooban ng Ama? Ano mangyayari sa atin? No? Bakit kaya sumunod ang Panginoon? Unang-una po, sumunod ang Panginoon sa kanyang Ama, sa kalooban na iaalay niya yung kanyang buhay kasi ang Panginoon po ay kilala yung Ama. Sabi nga sa Bible, ang nakakakilala lang sa Ama ay yung anak. At yung anak, ang nakakilala lang sa Ama. Ang hirap pong sumunod sa tao. Halimbawa, kay Sister Alice, utusan ko siya. Susunod ka ba kaagad? Hindi kaagad, di ba? May pag-aalinlangan ka. Sino ba si Brother Nelson para mag-utos sa akin? Pero si Jesus Christ, walang atubili. Sinunod niya yung kalooban ng Ama na kanyang iala yung kanyang buhay. Bakit? Kasi dito nakasalalay ang lahat. Kung hindi sumunod ang Panginoong Hesus sa kanyang Ama, sa kalooban ng Ama, wala tayong lahat, mga kapatid. Lahat tayo ay papunta sa kapahamakan. Walang Luisito na nakakilala sa Panginoon. No? Walang brother ba na tumatayo ngayon dito at nagpapatotoo sa kabutihan ng Panginoon? Walang Junjun na nagpatotoo dito na siya ay pinagaling ng Panginoon. Lahat pong yan nangyari dahil sa pagsunod niya sa Ama, sa kalooban ng Ama. Sabi doon, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. Amen? Paano ko na lang kung hindi sinunod ng Panginoon yung kalooban ng Ama? Ano ang mangyayari sa atin? Marami pong tao ang sumunod na sa Panginoon. Si Pedro nga, sabi niya Lucas chapter 22 verse 33. Sabi niya sa Panginoon, Panginoong Hesus, ako'y susunod sa iyo kahit sa bilangguan o kamatayan. Sometimes napakadali nating magbigkas ng, Lord, susunod ako. Hindi natin niniisip yung consequence pag sumunod tayo sa Panginoon. No? Kala natin very simple na, Lord, susunod ako. Although talagang masarap sumunod sa Panginoon. Kaya minsan ang mga taong sumusunod tapos nagkaroon ng problema, nai-stop sila. Bakit? Hindi nila kilala yung kanila sinusundan. Pero pag kilala natin si Lord, meron tayong ultimate relationship sa Kanya, nag-meet tayo, na-encounter natin siya, at nagpasya kang sumunod sa Panginoon kahit anong mangyari sa'yo. Hindi ka magbaback out. Walang backslide dapat. Sa isang tao na nagkaroon ng relasyon sa Panginoon at sumunod. Si Pedro, alagad na, pero sa bandang huli, tinakwil pa niya ang Panginoon. No? Sometimes ganun ang tao po eh. And then sa Lucas chapter 9 verse 57 to 58, ang sabi doon, yun daw mga ibon may pugad, yung osong gubat may lungga. No, pero ang Panginoon, Isus sabi, wala man lang akong makilingan ng aking balikat, tapos susunod ka. Kaya may tao ditong binanggit sa chapter 9. Sabi niya, habang naglalakad sila, sabi ng tao, susunod po ako. Sabi ng Panginoon, halika. Pero ang ginawa ng tao, magpapaalam muna po ako sa nanay ko. No? Sometimes ganun tayo, kabilis magpasya, susunod ako. Pero pagka nandun na tayo, medyo nag-aalangan na tayo. Purihin ng Panginoon at sa babuhay ng bawat isa sa atin. Nung magpasya tayo, hindi tayo nag-turning back. Sabi nga, hindi tayo bumabalik. Sulong lang, mga kapatid. Sumunod tayo sa Panginoon. Bakit? Meron tayong pagtitiwala sa Kanya. Na-encounter natin siya. Ito po ang mahalaga. Kaya ang isang tao sumusunod sa Panginoon kasi nagkaroon sila ng relationship. Na-encounter niya si God. Pero kung hindi natin na-encounter si God, wala tayo ngayon dito. Wala tayo ngayon dito. Kaya salamat sa Panginoong Hesus na siya ay sumunod sa kalooban ng Ama. Ito po yung naging reason bakit tayo magkakasama ngayon. Inialay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin.
Si tatay nga, ano? Ilang taon na si tatay? 78? Tay, 78 ka na ba? Napakahaba na po ng blessing ng Lord sa buhay mo, tatay. In 78 years, nagkulang po ba ang Panginoon? Hindi. No? Anong kulang? Sasakyan. Gusto kasi ng tatay ko po magkaroon ng 4 wheels eh. Tay, sabi nga, walang imposible sa Panginoon. Pagkalooban ng Diyos na ipagkaloob yan, ipagkakaloob niya yan. Hindi huli ang lahat. Ang Lord hindi nahuhuli. In perfect time, pagkakaloob niya sa atin yan. No? Anong mga benepisyo pag sumusunod tayo sa Panginoon? Number 1 po, na benepisyo ng pagsunod natin sa Panginoon. Nung sumunod tayo sa Panginoon, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ito ang ating ngayong tinatamasa. Hindi man natin ngayon pa sa buhay na ito, hindi natin nakakamtan. Pero pagdating natin sa langit, yun ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Napakasarap. It's a blessing. Yun ang benepisyo ng ating pagsunod sa Panginoon. Pangalawa, hindi tayo iiwanan. Ano sabi ng Hebrews? Hindi kayo iiwanan, hindi pababayaan. That is a promise. Dahil tayo sumusunod sa Panginoon. Masarap maglingkod sa Panginoon, masarap sumunod sa Panginoon. Kasi meron siyang mga pangako na pangahawakan natin. No, wag tayong kumbaga ang pangako ng tao ay napapako, subalit ang pangako ng Panginoon natutupad. So sa Panginoon tayo maglilingkod, sa Panginoon tayo susunod. And then maraming blessing pag tayo sumusunod sa Panginoon. No, may mga blessing tayong tinatanggap. Yun lang, sabi nga, madalas ko nadidinig sa tatay ko yung sa umaga pa lang, yung ikay magising, it's a blessing. Which is true. Tama po yun. Paano kung yung hininga ay inalis sa atin ng Panginoon nung gabi at di na tayo nagising? Wala tayong blessing, di po ba? Pero apakabait ng Panginoon. Sabi nga ni Brother Van kanina, salamat sa Panginoon kasi nakita-kita pa rin tayo. Buhay pa rin siya. That is a blessing, Brother Van. No, kaya ako'y natutuwa nung marinig ko kay Brother Van yung mga tagang, Lord, salamat po sa iyo. Ako po ay maglilingkod sa iyo. Susunod po ako sa iyo. Kung pagkakalooban mo pa ako ng mga maraming pagpapala, magpapatayo ako ng church. Wow, hindi lahat ng tao mayroong ganyang kaisipan, di po ba? Hindi lahat. Pero sabi ko nga po sa inyo, pagka ang Panginoon ay talagang nagkaroon kayo ng relasyon at na-encounter mo siya, wow, blessed mo. Pinagpala ka ng Panginoon. Kung hindi tinupad ng Panginoon yung kalooban ng Ama, nasan kaya tayo ngayon? Nasan kaya tayo ngayon? Bigla ko naalala yung isang kanta madalas kong kinakanta. Pagpasensyahan nyo na yung yung boses ko. Yung lyrics, pakinggan nyo. Kapiraso lang pero related kasi kung sabi ko kung ang Panginoon ay hindi sumunod sa Ama, nasan kaya tayo ngayon? Sabi nung natatawa yung misis ko. First time kakanta si Brother Nelson. Sabi nung kanta, naglalakbay sa hangin ng buhay ko, di alam kung saan ang tungo. Layaw ng laman na pangsamantala, kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Yun po, yung kanta pong iyon ay naalala ko habang ito ay pinag-aaralan ko, Lord, paano kung hindi mo tinupad yung will ng Ama o yung kalooban ng Ama na ikaw ay magdanas ng hirap, may kayo mamatay sa krus ng Kalbaryo? Paano, Panginoon? Wala kami ngayon. Para lang kaming nasa alapaap. Di alam kung saan pupunta. Kaya, nung maalala ko yung kanta to, ako'y tuwan-tuwa po. Alam, hindi ako kumakanta, pero dahil kayo po'y nasa front yung ngayon, nasa harapan ko, kinantahan ko po kayo para sa Panginoon. Ngayon po,
ang lesson po natin na makikita rito, pag binasa po natin ito, kabuuan ng chapter 22, yung pong to do the will of the Father. Yung po yung kabuuan. Yung tuparin ng ating Panginoon Kristo yung kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? No? Ang kalooban ng Diyos, tayo pong lahat ay makakilala, maligtas sa pamamagitan ng kanyang anak na ating Panginoong Kristo na kailangan niyang iala yung kanyang buhay para tayo magkaroon ng kaligtasan. Yun po ang kalooban ng Panginoon. At salamat sa Panginoong Hesus dahil sinunod niya yung kalooban ng Ama. Tayo po, sa ating pong mga buhay, salamat sa Panginoon dahil tayo sumusunod. Salamat sa Panginoon dahil nakikita natin yung kanyang kalooban. Anong kalooban pa ng Ama? Sabi doon sa Matthew chapter 28, no? Humayo kayo, pangaral niyo ang kanyang mga salita sa lahat ng bansa. Bautismohan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito po yung ultimate na gusto ng Panginoon. Alam natin itong kalooban ng Panginoon. So bilang nakakilala sa Panginoon, meron po tayong tungkulin. Ako po'y natutuwa sa aming naging Bible study last Sunday kila Brother Luisito. Nakakatuwa po yung aming Bible study. Sabi po niya, pag siya naglalakad, inaaya siya ng mga dati niyang kaibigan. Tama ba ako, brother? Pero ang nakakatuwa po noon, nag-i-stand po si Brother Luisito. Hindi na. Kasi Christian na ako. Nakakatuwa, di po ba? Yun po ay pagsunod natin sa Panginoon. Tumatayo tayo sa katotohanan na tayo anak ng Panginoon, nakakilala sa Panginoon. So bro, ang responsibilidad mo, yung mga umaaya sa yung mga kaibigan mo dati, ayain mo rin sila sa church. At yan, pag nagawa mo, Brother Luisito, sabi nga ng Bible ay libo-libong anghel ang natutuwa dahil meron kang nadala sa Panginoon. Kinakatuwaan po tayo ng Panginoon pag po tayo ay may nadadala sa kanyang paanan. Kasi ito yung tungkulin natin. No? Yung mga binautismuhan, sila po yung nagpasyang sumunod sa Panginoon. Praise the Lord. Sa mga nabautismuhan. Huwag kayong titigil. Huwag kayong mag-i-stop. Diretso lang tayo sa pagsunod sa Panginoon. At sa bawat kaluluwa na maiaakay natin sa Panginoon, libo-libong anghel ang natutuwa. At ang Panginoon, siyempre, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tuwan-tuwa sa atin dahil nagagawa natin yung ating tungkulin na tayo ay magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya, ang bawat isa po sa atin, hinahamon ko po, kung hindi po man tayo makapag-Bible study, yung makapag-aya man lang tayo para makadinig sila ng salita ng Panginoon. Hindi naman po lahat ay gifted sa pagtuturo, di po ba? Pero, sanay ka naman o mabisa ka naman manghikayat para mag-aral ng Bible. Merong ganun tayong kakilala o mga kakilala. Kasi minsan nahihiya tayo eh. Nahihiya tayo na mag-preach, although dapat di tayo nahihiya. Pero minsan nahihiya tayo dahil pakiramdam natin hindi tayo komportable. Pero ang dami naman pong paraan para tayo ay makasunod sa Panginoon. At isa dyan, yung mag-invite lang tayo, masaya na tayo dyan. Masaya na rin ang Panginoon dahil kahit pa paano, di ba, meron tayong nagiging nakukuha na dapat nating ginagawa para sa Panginoon. So, sa gabing ito, siguro po ang pinaka-message ng Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon. Tupdin natin yung kalooban ng Diyos. Yun po ang message ng Panginoon. Huwag tayong titigil. Although marami tayong nakikitang parang distraction sa buhay, lalo na sa ating church. Distraction lang po yan. Ang mahalaga po ang Diyos pag nasa atin. Kahit anong problema ang kinakaharap natin, basta tayo nasa Lord tayo. Huwag tayong titigil. Si Lord, doon tayo mga hawakan.
doon tayo mga hawakan. Huwag natin pansinin yung mga distraction na to. Wala ito sa harapan ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, yun lang po ang aking masasabi sa inyo. Sumunod po tayo sa Panginoon palagi. Amen? Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa mga oras na ito, sa mga salita mong aming pinag-aralan, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa na naririto, na nag-aalay ng kanilang buhay, ng kanilang mga panahon, Panginoon, upang magkasama-sama para manalangin, ilapit ang mga kapatirang may karamdaman, mga suliranin ng bawat isa. Magpalakasan, Panginoon. Alam po namin na Ikaw ang Diyos namin na pinaglilingkuran ay buhay. Naririto ka sa aming kalagitnaan. Kumikilos ka, Panginoon, sa panahon na kailangan ka namin, sa panahon na Ikaw ang makagagawa ng mga bagay na kailangan namin at makapagbibigay. Salamat po ng marami sa mga pagpapala na aming tinamasa, Panginoon. Spiritual, material, physical, emotional, Panginoon. Maraming po salamat. Sa iyo ang lahat ng papuri. Pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.